The pasture symbolizes spiritual nourishment and fulfillment. When we follow Christ, He provides everything we need. Alright? Sabi niya, they will come and go out and find pasture. This imagery represents freedom, security, and provision. The pasture symbolizes spiritual nourishment and fulfillment. When we follow Christ, He provides everything we need if we obey and follow His command. What is the command of Jesus? Love one another. Love God. Love others. Alright? Love yourself and love others. Love one another. Alright? Yun lamang naman eh. Number 4. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Alright? The thief refers to anything or anyone that pulls people away from God. Alright? Ulitin natin. The thief refers to anything or anyone that pulls people away from God. False teacher. Or false teaching. Okay? Sabihin na natin false teaching. Dahil mahirap naman na false teacher agad. Kahit false teacher yan, meron pa rin namang kabutihan sa kanyang puso. False teaching, sin, worldly temptations, and even Satan. Alam po ninyo, ang temptation, hindi lamang po yung alak, sugal, sigarilyo, babae, hindi lamang po yun. Basic lang yun na temptation na ating nakilala or ipinakilala sa atin. Pero alam po ninyo, ang mas malalim na temptation pa ay yung temptation na humusga. Temptation na magtakwil. Temptation na humusga. Temptation na magtakwil. Temptation na magparusa. Alright? Na magdisiplina. Na hindi naaayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang pinakamabigat na temptation. Alright? Kaya, their goal is to steal joy, peace, faith, to kill hope, relationship, even lives, and destroy souls, purpose, and salvation. Jesus, in contrast, offers abundant life. Not just survival, but a life filled with meaning, purpose, peace, and eternal hope. Ito ang ino-offer ng Panginoong Jesucristo na abundant life. Merong meaning ang buhay mo, merong purpose, merong peace, merong eternal hope, merong rest ang ating pong buhay. Yun ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na abundant life. Hindi lamang po sa material na marami kang pera, malaking bahay mo, malaking simbahan mo, marami kang miyembro. Hindi. Dahil hindi natin madadala yan. Ang karakter po natin ang madadala po natin. Alright? Yun ang binibigay ng Lord. So dapat, yun ang lalo nating pag-aralan, pagsumikapang aralin. Itong katuruan ng Panginoong Jesucristo, itong Jesus filter, kung paano siya nabuhay, paano siya nangaral, paano siya nagturo, paano siya humusga, paano siya nakisama sa mga tao. Alright? Ito ang pagtuunan po natin ng pansin. Hindi yung mga end times na yan, rapture. Alright? Sabihin na natin, okay, totoo yan. Pero sa kasusumikap mong aralin ang rapture, end times, nagiging salbahe ka naman sa iyong kapwa mananampalataya. Nagiging judgmentalism ka naman. Nagiging mapanghusga ka naman. Nagiging separatist ka naman. Nagiging tribalist ka naman. Ayaw mong makisama sa iyong kapwa mananampalataya dahil hindi sila kabilang sa iyong grupo. Dahil hindi sila kasama sa iyong exclusive economic zone. Yun ang mahirap, mga friend. Yung busy tayo sa pag-aaral, pangangaral ng end times, ng rapture, alright, ng mga mangyayari sa hinaharap, tapos yung present, yun ang nakakaligtaan natin. Yang sabi ng Lord, huwag mong isipin ang araw ng bukas. Ang isipin mo ay yung ngayon.
yung present. Hayaan mo na ng araw ng bukas, problemahin niya ang kanyang sarili. Ito na naman ang pagkaintindi natin noon ay yung mga basic needs. Yun ang pagkaintindi natin noon. Pero ngayon, meron pang mas malalim, mas malawak na ibig sabihin yan. Yung araw ng bukas na tinutukoy yung future, yung mangyayari, future events na yan. Katulad na lamang ng rapture, end times, final judgment, alright, resurrection, ang mga yan. Okay, maganda yan. Pero hindi yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Pagtuunan natin ng pansin, mga friend, ay yung ngayon, yung present. Dahil kung papaano tayo nabubuhay, papaano tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, kung papaano tayo nakikisama sa ating kapwa mananampalataya, sa loob man ng sarili nating church, sa ating exclusive economic zone, alright, maging sa ating kapwa mananampalataya sa labas ng ating exclusive economic zone, ay yun ang magsasabi, yun ang magdadala sa atin sa future. Malinaw naman ang sabi ng Bible. Kung ano ang iyong panukat, ay doon ka rin, ganun ka rin susukatin. The measure you give, sabi niya, will be the measure you receive. The measure you give of forgiveness, the measure you give of love, the measure you give of kindness, the measure you give of understanding, the measure you give of acceptance, the measure you give of mercy, the measure you give of grace will be the measure you receive. Alright? Yun. Hindi po pera, hindi giving. Hindi giving na pera, kundi giving ng God's values. Alright? Kaya mga friend, patuloy po tayong mag-aral, patuloy nating siyasatin, halukayin ang mga natatagong kayamanan sa likod ng mabawat scripture sa salita ng Diyos. Alright? Sabi niya, ulitin po natin, Jesus in contrast offers abundant life, not just survival, but a life filled with meaning, purpose, peace, and eternal hope. Jesus is the only way to true life. Alright? Wealth, power, or worldly pleasures can't give us lasting fulfillment. Ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan, makamundong pleasure, sabi niya, worldly pleasure, ay hindi yan ang makapagbibigay sa atin ng forever na fulfillment, kundi tanging ang Panginoong Kristo lamang. Beware of thieves, false teaching, distractions, and temptations that try to steal our faith. Alright? Beware of thieves. Itong thieves, ito yung false teaching, false claims, false ideas. Alright? Katulad na lamang ng sinasabi ng iba. Okay, for example, bigyan ko kayo ng isang example na madalas nakikita natin yan, nababasa natin sa internet. Sabi niya, linggo bukas. Unahin mo ang Panginoon. I-priority mo ang Panginoon. Alright? Ang araw ng linggo ay para sa Diyos. O, di ba? Anong pagkakaiba nun sa brinake ni Lord na Sabat? Okay? Ang sabi ng Lord, ginawa ang Sabat para sa mga tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Ganon din yun sa Sunday. Ginawa ang Sunday para sa mga tao. Hindi ang tao para sa Sunday. Kaya, pag-isipan natin yung mga claims natin na ganyan, na Sunday is for the Lord. Aba, para kanino yung Monday to Saturday? Para kanino yon? Kay Satanas? Naman. Alam po ninyo, every day is for the Lord. Huwag ganun. Sunday is the day to give thanks, to give glory, to worship the Lord with our fellow believers. Pero wag nating sabihin na sa Sunday lang. Kapag nag-absent ka sa Sunday, makasalanan ka na, pupunta ka na ng impyerno. Guilt-tripping yun. Guilt-tripping po yun, mga friend. Alright? And it's a form of Pharisaic mindset. Guilt-tripping.
Because every day is for the Lord. You can worship God every day, every night, Monday to Sunday. Alright? Hindi lamang po Sunday ang para sa Diyos. Huwag ganun. Alright? Dahil kahit nasa work ka, pwede ka pa rin makapaglingkod sa Panginoon. Papaano? Siyempre, gawin mo ang dapat mong gawin na trabaho. Trabahuin mo ng maayos ang trabaho mo. And you are worshiping God because you are working, nandoon yung trust. Alright? Na kahit walang nakakakita sa iyo, ginagawa mo pa rin kung ano ang tama. Righteousness yun. Right things to do. Righteousness ang tawag dun. Yun ang righteousness. Paggawa ng tama. Ang alam kasi natin na righteousness, nagbabasa ng Bible, nagpray-pray, umaattend ng fellowship, umaattend ng Bible study, nangangaral. Yes, righteousness. Right things to do. Pero hindi lamang po yun ang righteousness. Alright? Every day, you can do the right things. And when you do that, you're doing a righteousness. From the root word right. Tama. Alright? Kaya mga friend, mag-ingat-ingat tayo sa mga ganyang mga clients. Ang dami pa na akong nababasa sa Facebook na ganyan, mga guilt tripping, power tripping. Pag-aaralan natin yan sa mga next na panahon kapag loloobin ng Lord. Alright? Ilalantad natin lahat ang mga yan. I-expose natin lahat ang mga Pharisaic mindset na sabi ko nga, isa akong nabiktima niyan. At marami talaga ganyan. Maraming mga Kristiyanong hindi nila napapansin. Alright? Hindi nila binibigyang diin itong mga symbolism, metaphoric, alright, na kahulugan nitong Bible. Abundant life in Christ, following Jesus, isn't just about rules. It's about experiencing real joy, purpose, and peace in Him. Alright? Abundant life in Christ ay hindi lamang po yung pagsunod ng mga rules and regulation, bylaws, alright? Laws ng mga churches. No. Hindi po yun ganun. Kundi, ang buhay na kasiyasiya, meron kang peace, meron kang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Meron kang kapayapaan sa gitna ng conflict. Meron kang kapayapaan sa gitna ng criticism. Meron kang kapayapaan sa gitna ng bangayan. Bangayan. Kaya mga friend, alright? Maganda talagang mag-aral-aral po tayo, lalo na sa ating mga nangangaral ng salita ng Diyos dahil marami po talagang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Marami po talagang gustong ibigay sa atin ng Lord. Ang gawin lamang po natin is buksan yung ating isipan. Alright? Huwag tayong maging dogmatic. Huwag tayong maging dogmas na kung ano yung ating naintindihan noon, kung anong ating tinanggap noon, nakilala noon, alright? Pagpapakilala noon sa atin sa Diyos ay yun na yun hanggang ngayon. After how many years? 10 years, 20 years, 30, 50 years, 100 years, ganun pa rin yung level ng ating pagbabasa ng Bible, ng ating pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Walang improvement, walang growth namang nangyayari. Ang tawag doon is stagnant, bonsai. Alright? Masakit na pakinggan, pero yun ang totoo. Nakita ko yun sa aking sarili. Hindi naman ako nagmamayabang o nagmamalaki na tumaas na yung aking mataas, yung aking spiritualidad. No. I'm still learning. Ako'y natututo sa aking pagsasaliksik. Natututo rin ako sa inyong feedbacks, sa inyong comments, maging criticism. Welcome development sa akin yan. Ako'y natututo. Alright? Kaya welcome lahat. Criticism, comments, alright? Whatsoever. Tanggap ko na lahat yan. Dahil
nabuksan na yung aking pangunawa. Binuksan na ng Panginoon dahil si Lord nga tinanggap lahat. Wala na akong dapat ikatakot, wala na akong dapat ipangamba. Alright, dahil ang Panginoon Kristo ang ating kasama. So, ganun din po dapat sa atin mga friend, lalo na sa ating mga pastors, mga leaders na nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mabahala kung may mga criticism, kung merong mga judgment, merong mga sumusulpot na katanungan, alright, problems, trials, kasama lahat yan para tayo mag-grow spiritually. Dahil hindi naman natin masasabi na matatag na tayo sa ating spiritualidad kung hindi natetest. Ang sabi nga ng Bible, test every spirit, every prophecies, every teaching, every claims, every policies, every rules and regulation. Gamitin natin ang Jesus filter para maisaayos ang lahat ng bagay. Alright? And it's a sign of humility. Kung pinapakinggan natin ang lahat, alright, pinupulot natin ang magaganda, pinupulot natin kung ano ang naaayon sa katulad ng Panginoon Kristo, and it's good for us. It's for your own good. Alright? For our own good. Kaya, yun. Huwag tayong na-offend. Okay lang naman sa una, ma-offend. Alright? Pero, wag nating hayaan ng ating pagka-offend na yan ay siyang hahawak o siyang magkocontrol sa atin upang hindi tayo mag-move forward o hindi lumago spiritual. Kailangan din pong mag-mature ang ating pong emotion, ating pagka-offend. Alright? Para tayo ay mas lalong maging matibay sa ating pananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Yun! Yan naman po mga friend, ang ating pong masasabi, bagay sa araw na ito. At huli, ako po ang iyong pong friend sa Eren, Marvin Gano, ng Friend Margan Thoughts, Margan Channel na nagsasabing, alright!